Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Gilas Pilipinas gustong subukan ng Egypt, Lebanon at ng bansang Qatar. Patunay at maliwanag na nirerespeto ng mga bansang to ang lakas ngayon ng ating Gilas Pilipinas. Hindi lang po ng team dito sa Asia, ganun din po ng mga koponan sa Middle East. Magiging malaking tulong to sa preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa last window ng FIBA Asia Cup. Bago po nila makaharap ang koponan ng Chinese Taipei at yung talagang nanggigigil na makabawi na New Zealand Tall Blacks. Batid ng mga koponan na ito na ibang Gilas Pilipinas ang kanilang makakaharap na kahit walang kay Soto. Na tila magiging barometer ng mga koponan na ito ang ating Gilas Pilipinas dahil nga tinalo natin ang rank number 6 noon na Latvia at pinahirapan ang bansang Georgia at kamuntikan pang masulot ang bansang Brazil. At kinukonsider din nila yung historical first win natin kontra New Zealand Tall Blacks na ibig lang pong sabihin world class team na ang ating Gilas Pilipinas. At kung gusto mong mapabilang sa malalakas na koponan sa buong mundo, kailangan mong tumalo o talunin yung malalakas din na koponan. Kagaya ng ginawa ng Gilas Pilipinas sa mga nakaraan nitong mga laban. At isa pang factor to consider, ibang sistema po ang ngayon tumatakbo sa Gilas Pilipinas at yung coaching staff well organized under Coach Tim Cone at walang mga issue kumpara sa nakaraang coaching staff. Kaya ganun na lang itong mga bansang to gustong pumitas ng panalo kontra sa ating Gilas Pilipinas. Lalo na tong bansang Lebanon na talagang may gustong patunayan lalo na kapag kaharap ang Gilas Pilipinas. Pero yung kagandahan ngayon ng ating Gilas Pilipinas, nirerespeto nila yung kanilang nakakalaban. Lahat ng laban na kanilang sinasabakan ay hindi walk in the park o kumbaga sineseryoso nila. At lumalaban ng ating Gilas Pilipinas bilang isang koponan, hindi po individual talent, kumbaga lahat nagko-contribute. At yung bench talagang pinalalim ni Coach Tim Cone.